PBA player noon, jeepney driver ngayon. Wala namang masama roon, lalo't marangal naman siyang naghahanap buhay. Ang kwento ng buhay ni Noli Banate may dalang inspirasyon at leksyon. Ang kanyang posisyon sa PBA o Philippine Basketball Association noong dekada 80, katulad ngayon ng kina Japeth Aguilar at Junmar Fajardo, big man o center. Kasabayan niya sina Atoy Ko at Alan Kaydik. Para sa die-hard basketball fans dyan, naaalala niyo pa ba ang dating PBA player na si Noli Banate? He was my teammate, and I was also a player coach, so he was actually my player. Noli was actually the center or the power forward for our team because he's about as tall as I am, and basically he covered my back for me because physically a lot of players wanted to stop me, and Noli was one of the guys who basically helped me out in the middle. Tatahimik lang yun eh. Walang reklamo kahit yung coach ko. Wala kang madidinig nun. Kaya isang ehemplo bilang isang player na kay Noli. Pero bilog ang mundo, katulad ng bola. Parang gulong kung minsan ikay nasa itaas, minsan naman nasa ibaba. Dahil matapos ang kalahating dekadang karera sa basketball ring, ang dating PBA player, jeepney driver na ngayon. Dito sa bayan ng Magsaysay sa Davao del Sur, namamasada ang dating kilalang basketballista. Kung noon, bola ang kanyang hawak, ngayon, manibela. Bali, yun ang pinaghirapan ko rin niya, yung jeep. Yun lang natitira sa tanging ano ko sa PBA noon, yun talagang jeep lang. Yun lang ang kinabuhayan ko ngayon. Halos 3 oras ang ibinabiyahe ni Noli mula sa kanilang bayan papuntang Davao City. Kumikita lang kami ng 200, 300. Mahirap sa pagkangayon. Ano kasi maraming van eh. Kaya van ang sinasakyan ng mga tao karamihan eh. Ang ingay sa kalsada, malimit daw, papaalala sa kanya. Sa ingay ng hard court. San Miguel talaga. 2 taon na ako roon. Doon ako pinakamatagal. Yung kontrata ko 2 taon. Para yung puso ko nandoon din eh. Tuwing may laro sila, siyempre, inawan ko dahil yun ang nakakatulong noon sa akin. Bata pa lang daw si Noli, hilig na niya talaga ang pagbabasketball. Tumatakas pa nga raw siya noon sa kanilang bahay para sumali lang sa mga liga. Inutusan niya kasi ako na anuhin yung palay, kukunin. Hindi ko kinuha dahil napadaan ako ng basketball court. Naglaro ako, nadaanan niya ako. Sabi niya, kinuha mo na yung palay. Sabi ko, hindi pa, halika. Kaya nga yung balde, pinukpok sa ulo ko, basag talaga yun. Naging varsity player ng University of Mindanao kung saan siya na-discover at naimbitahang mag-tryout para sa koponan ng Crispa. Taong 1983, nung naging bahagi siya ng PBA, naging pioneer player ng Alaska Milkmen at napasama rin sa Great Taste Coffee Makers. Laro ako noon, 7,000 lang ako, yung first year ko eh. Sa second year ko, 2 taon ako San Miguel, 10 to 12. Sa isang taon, 10,000 ang buwan. Second year ko, yun, 12,000. Tapos pagdating ko ng Great Taste, yan, 16,000. Malaking halaga noong dekada 80. Malaki rin ang naitulong sa kanilang pamilya. Nakabili pa nga raw siya noon ng kotse. Pero pagkatapos ng 5 taong paglalaro sa PBA, Time out! si Noli hindi na napabilang sa anumang koponan. Yun daw ang pinakamalungkot na kabanata sa kanyang buhay. Yung mga nag-retired na player, dapat tinutulungan lang kahit kaunti. Alam nila na maghirap, siyempre, kahit paano sana, matutulungan nila. Medyo may kaunting hinanakit din dahil nga ganon. Pero wala na tayong magawa eh. Ang masama pa rito, sa ilang taon niya sa PBA, halos wala raw siyang naipon. Kaya matapos ang maaga niyang pagre-retiro, nagpasya na lang siyang umuwi ng Davao. Pagdating ko rito, may tindahan ako dyan sa palengke. Yan ang pinag-aabalahan ko noon.
Ang naipundar niyang kotse, ibinenta ni Noli sa halagang 180,000 pesos. Ibinili niya yon ng jeep na ipinampapasada niya hanggang ngayon. 3 beses daw kada linggo kung pumasada si Noli. 1,000 piso ang kita niya kada araw. Pero dahil marami na rin daw mga UV Express sa kanilang lugar, marami na rin siyang kaagaw sa mga pasahero. Ito po yung kinita namin galing sa amin, Magsaysay hanggang dito Davao City. 500, 700, 800, 900 po. Malayong malayo sa kinikita niya noong kasagsagan ng kanyang karera bilang PBA player. Para dagdag kita, ipinaparenta rin ni Noli ang kanyang jeep. Kinakargahan ng mga produktong pagkain o hindi kaya mga bakal-bakal. Ang kita niya rito, 2,000 pesos kada biyahe. Kung hindi na ako mag-drive, kung ibinta ko na yan, wala. Saan ako pupulutin? Wala na rin. Sabi ko, bahala na. Pero sadya raw kulang ang kanyang kinikita, lalo pat mataas ang maintenance ng kanyang luma ng jeep. Nangungutang pa nga raw siya. Sa 4 niyang mga anak, isa lang daw ang nakapagtapos ng kolehiyo. Ang 3 niyang mga anak, mas pinili raw na magtrabaho para makatulong sa pamilya. Kahit hindi po kami lahat nakagraduate, pero sa pagdadrive niya, nakita namin na nagporsige siya na para patapusin po kami ng pag-aaral. Samantala nung araw na yon, bilang pasasalamat sa lahat ng kanyang sakripisyo, sinorpresa si Noli ng kanyang pamilya. Hello, Pa! Ikaw ang MVP ng buhay namin, Pa. Salamat sa lahat. I love you. Sana ang aking asawa sa araw-araw mag-ingat sa pag-drive. I love you. Basta huwag niyo na ako pababayaan, anak. Dahil alam ko wala na eh. Matanda na ako. Gusto ko lang yung nandito kayo parati. Sana patumbayan kami ng Panginoon. Salamat. Thank you. Mahal na mahal ka namin, Pa. Salamat. Maraming salamat. Kahit minsan matigas ang ulo namin. Pero nandiyan po pa rin kayo para intindihin kami. On behalf sa tatlo kong kapatid, mahal na mahal namin kayo. Isang mabuting ama sa aming mga anak mo at mabuting asawa kay Mama. Love you mga anak. Meron pong magbibigay ng isa pang mensahe na isa siyang mabuting kaibigan at isa siyang mabuting teammates mo noon. Paring Noli, congratulations. Nabalitaan ko na napagtapos mo na yung mga anak mo through your hard work. So, I'm so happy for you and your family. Marami kang na-inspire na tao. Ingat ka lagi and God bless you, pare. Noli, I remember you. There's no question about that. We stood side by side for the San Miguel Beermen and we fought together in a lot of games. I hope everything's going well for you. I hope you're having a happy life in whatever you're doing. And those are good memories as far as I'm concerned with the San Miguel Beermen. Siguro kung makakita ko yun sila, gusto ko makapaglaro din sila kanila, makipagkita dahil para, siyempre masaya rin, parang reunion, ganun. Gusto ko kung mayroong reunion, mas maganda. Dahil siyempre, namimiss ko rin yung kasikatan ko nung araw na naglalaro ko sa PBA. Namimiss ko rin sila. Dito wala na. Hindi man umayon kay Noli ang bola ng kapalaran, isa siyang responsableng asawa at mabuting ama. Kaya si Noli Banate nananatiling kampyon para sa kanyang pamilya.